natin pong Diyos. Pwede bang magka-count ako ng 1 to 3, tapos in 3, sabihin, isigaw natin yung Jesus. So in 1, 2, 3. One more! In 1, 2, 3. Mas malakas pa! In 1, 2, 3. Woo! Praise God. Parang nayanig yung yung habuan ng lahat. So, pwede na po tayo. Tingnan natin yung mga katabi natin. Can we have a high five sa kanila? Bigyan natin ng malakas, masayang ngiti. Ngayong hapong ito, you know that joy that comes sa ating Panginoong Jesus. 10, kuha kayo ng mga 10. High five nyo. Sa ating mga nasa online, welcome to SND Worship. At welcome po sa bawat isang naririto. Okay. So, good afternoon sa bawat isa sa atin. Ako po si Ate Ana. And sige po, hintayin lang natin, baka mayroong mga gusto pang maupo. Punta muna sa harap. Tapos, mag-aaral tayo ng word ng ating Panginoon. Yan. So sige, again, welcome sa bawat isa. Can we just sama-sama, alam kong nandito na ang presensya ng Diyos, pero can we just bow our heads, close our eyes, tapos let's just pray, mga kapatid. Yan. Father, marami pong salamat sa hapong ito na ibinigay niyo po sa amin. We are just continuously welcoming, Lord, yung presence niyo at rejoicing and declaring the name of Jesus on the throne sa buhay ng bawat isa at sa pagtitipon po namin ito. Lord, patuloy po sa hapong ito, Panginoon, malaya kayong makakilos, makapangusap, makagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, buksan niyo po ang aming isip, ang aming puso, sa inyo pong sasabihin sa amin. And Lord, hindi kami nandito just to learn. We're here to change and be transformed sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ayan. So, sino nandito nung nakaraang linggo? Last week. Sige, taas kamay, yung mga nandito nung last week. Ayan. So, nag-start tayo sa ating series na ang tawag is The Power of Your Thoughts. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, The Power of Your Thoughts. Yon. So yung power, yung ginagawa ng isip mo, kumbaga, ganyan. So from last week, ang isang tumatak sa akin, siguro sa iba sa inyo na pakinggan niyo si Kuya Glenn, ang isa sa mga na-highlight ni Kuya Glenn last week, kasi tungkol sa pagko-confront sa thoughts, is ang battle. Nasaan ang battle? Nasa kaaway, nasa katabi mo, nasaan daw ang battle kung sa sa isip. Yan, sa rowan nating mga nandito last Sunday. Ang battle nasa isip. Ang battle is in the mind. So everything, simula ngayon hanggang sa dulo ng buhay natin, ang pinaka-battle natin, hindi yung mga katabi natin, yung mga pamilya natin, yung mga minsan umaaway sa atin. Ang battle natin, ang unang-una, nasan ulit? Nasa isip. Bago ang lahat, nasa isip. So, bago tayo mag-proceed, may question lang ako sa bawat isa sa atin. Sino dito, meron sa inyo 20 pababa ang age? 20 pababa. O, baba muna, ang dami sa inyong 20 pababa. 20 pataas. 20 to 30 na lang. 20 to 30.
Yung 30 patas, hindi ko natatanungin. Okay na kayo. So makikita, di ba, kung kunwari, lalo na, kayo, 20, 25, 16, 17, baka meron sa inyo 13 years old dito, your whole life ba, parang, is just before you, parang, ang layo, ang laki pa ng buong buhay na tatahakin nyo sa buhay nyo simula ngayon. Hindi ba? Parang hindi pa yung parang meron pa kayo, hindi nyo pa siguro naiisip yung 50 years, 50 years, 60 years, 70 years, parang idea siya dun sa malayong yun pa lang. Okay? Pero knowing that ang God na ay God natin, alam siguro ng bawat isa sa atin at klaro sa atin na may plano ang Diyos sa bawat isa. Klaro? Okay. So, sino dito gustong ma-maximize yung buhay niya? Yung simula ngayon o kaya simula nung tanggapin mo si Lord hanggang 50, 70 years ang buhay mo, talagang ma-maximize yon para ma-experience mo lahat ng pangako at plano ng Diyos sa'yo. Sino gusto doon ng ganon? Okay. Yung iba po, hindi nyo gusto. Isa pa, sino yung gusto nyo talagang buong buhay nyo ma-maximize ni Lord? Okay. So, kasi may will, di ba? Para mapangyari yon, isa sa mga bagay na magdadala sa atin para doon tumahak is yung ating pag-uusapan ngayon. The power of our thoughts. Yung thought life natin. So, meron sa Romans 12:2. Yan. Okay. Sa Romans 12:2, last week din nabanggit to. So siguro for the next 2 weeks, another week, sa series natin, mapapasadahan natin ito. Kasi tungkol nga sa isip. Sabi dyan, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Ito yung true and proper worship mo. Tapos sa verse 2, ito na, tungkol na sa isip. Do not conform to the pattern. Sabihin na natin, thought patterns, yung takbuhin ng mundo, hindi lang yung kilos ng mundo, kundi yung pananaw ng mundo. Pero, but, be transformed. Saan magsa-transform? Hindi lang kilos, hindi lang isip, hindi lang behavior, hindi lang yung before yung priorities mo, before yung scheduling mo. Be transformed by the renewing. Ang unang natatransform, loob, isip. Renewing of your mind. Pagka nagkaroon ng transformation na nagsa-start sa isip, kasi kay Lord ka na. Di ba? Kay Lord ka na, mailalagay sa iyo yung abilidad. Sabi, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, ang plano ng Lord sa bawat isa sa atin, simula nga yung tinanggap, may relationship tayo sa Kanya, sa Kanya, ang buhay na, parang tuloy-tuloy ang buhay natin, we walk our path, hindi lang sa, ganito gawin mo, ganyang gawin mo, mag-attend ka sa Sunday, magturo ka, pasukan mo lahat, pasukan mo na lahat ng pwedeng ministry, ngitian mo lahat ng tao. Hindi lang ganon, kundi yung araw-araw mong kasama si Lord, na maraming majority ng pagkakataon na you are aware na kasama siya, hindi sa ramdam at kilos mo, yung conversations at yung prayer mo, sa isip na, di ba? Sa isip, involve yung isip mo. Na kasi yung awareness mo ba, na kasama mo siya. Kasi, yon. So, ang sinasabi sa verse nito, pagka may transformation tayo na hindi lang sa pakiramdam, pero dun sa isip mismo natin, nagkaka-flip, nagbabago talaga yung pag-isip natin, ganyan. Ang nadadala tayo nito para yung abilidad na malaman, maunawaan kung ano ba talagang gusto ng Lord sa'yo. Hindi parang rules lang, kumbaga. Hindi yung do's and don'ts. Kumbaga, kunwari example, hindi lang kunwari yung nanay nyo, gusto niya na gusto niya na mag-excel kayo sa school. Gusto niya magaling, nanay at parents niyo, gusto niya mag-excel kayo sa school. Kayo,
syempre, kung masunurin tayo, ganyan, gusto lang natin, o di Excel pala. O di sige, pwede pala ako, kailangan ko basta ang end nun, kailangan ko mag-Excel. Pero so, pwede ako mangopya, basta gagawa ko ng lahat ng paraan para sa dulo ng ginagawa ko, mag-Excel ako. Kasi yun ang sabi, yun yung gusto ng nanay ko. Pero kunwari, behind that utos, behind ng utos na yon, yung ano talaga, bakit ba gusto ng nanay kong mag-Excel ako? Kasi ikabubuti ko yon. Kasi pag natuto ako sa school, pagka naayos ko yung pag-aaral ko, tutulungan ako nito na may mas, sa next level, kunwari, high school ka, magka-college ka, magtatrabaho ka, parang naiaayos nun pati yung sarili ko, yung pananaw ko sa buhay, yung training ng ugali ko, until magkatrabaho ko, at yung parang magkatrabaho ko, let's say, ganito. So, behind yung gustong mangyari, example ng parents, yung parents sa utos, pag alam mo kung bakit nila gusto, bakit ito yung sinabi nila sa'yo, ang iisipin mo, ang naano mo, ay hindi lang bara-barang magawa ko yung end na gusto nilang gawin. Kundi yung process no, niingatan ko kasi meron silang mas behind na gusto na mangyari, mangyari. Naintindihan niyo ako mga kids? Ganon. So yon, ang Lord, marami siyang, pag nagbasa tayo ng Bible, makikita mo doon, ang dami niyang utos doon. Wag mo, di ba? Kasama doon yung wag ka maglasing, i-prioritize ang worship, basta yung mga kailangan mong gawin to, gawin mo yung ganito, mag-attend ka, wag ka magmumura, maging mabait ka sa kapwa mo. Pero behind nun, bakit yun yung utos niya? Ano bang heart nung lahat ng utos niya? Yun maiintindihan natin dun sa, parang sinasabi ng Romans 12:2, when we transform our minds, parang nagigets natin yung why. Nauunawaan natin kung ano yung heart talaga ng Lord, hindi lang yung utos na sinasabi niya. Malinaw yon. Kaya hindi na rules na requirement mong kailangan gawin, kundi gusto mong mapasaya siya, so even you know why you're doing what you're doing. So, kasama yung transformation ng mind, so para pala mangyari yun, kailangan talaga yung transformation ng isip natin. Bago lahat ng gagawin natin, transformation muna ng isip natin. So, ano ba yung topic natin, thought life? Yung tawag, meron kayong school life, meron kayong work life, meron kayong, ano pa ba, ano yun? Love life, narinig ko dito. Sino nagsabi? Babae yung nagsabi. Wag mo na sa kana yan. Hayaan nyo na yung mga 13 hindi nagtaas ng kamay. Doon na sa kanila yung love life. So, yun, wala tuloy ako. Yun, kung ano man, work-life balance, kung ano-ano man life. Pero, narinig nyo na yung thought life. Thought life. Kung paano kilos ng isip mo. Meron lang sa definition nito, i-explain ko kasi masyado rin naman siyang technical. Pero sabi, ang thought life, ito yung nagre-refer dun sa ongoing na internal consciousness ko. Yung loob ko talaga, kung ano nangyayari dito sa loob. Lahat ng iniisip mong ganyan. Sabi dito, yun yung naglalagay, mental images, habitual thought patterns. Ibig sabihin, ang thought life, ang inano niyan, yung buong kumikilos sa isip mo, yun. So, yung thought life mo, yung thought patterns mo, yun ang nagde-define sa mental state mo, sa emotional state mo, and actually sa spiritual state mo. So, lahat ng behavior natin, di ba, merong mga, uso pa ba ngayon yung may tinatawag na may topak? Ganon. Minsan yung mga ginagamit pa ba yung word na yun ngayon? Hindi ko na alam eh. So, minsan may mga tinutopak, merong mga nagmo-mood swing, merong mga biglang nagtatampo, merong biglang magagalit, merong biglang mawawala, o kaya merong mga biglang lalaban na lang. Merong pinanggalingan lahat ng behavior tsaka pagkatao natin. Yung dun sa galing yun dun sa thought, isip natin, yung sa isip natin, behind sa lahat ng lumalabas na nakikita ng lahat ng tao, yung hidden life, yung thought life natin, yung actions, yung ganon. Kaya meron talagang behind everything that you do and
whoever you are. And ang nagdidictate nun, yung thought life mo, yung thought patterns mo na nabuild. Saan ba nabibuild yon? Sa experiences ng bawat isa. For example, kuha tayo sa memory bank ko. Ganari ganito. Kasi 'di ba, naa-add yun, bakit ka mahiyain, bakit ka matatakutin, bakit ka parang may kailangan minsan feeling mo may kailangan kang patunayan, bakit parang madali kang ma-ashamed sa mga bagay-bagay, bakit parang ang dali mo magpalit ng kaibigan, bakit yung mga ganun, bakit biglang konting bumaba lang yung grade mo, anxiety, yung parang nagpapanik attack ka na, may pinanggalingan yung mga yan. Ang uungkatin natin yung thought life natin. Ito yung example. Kunwari, nung grade 4 ako, kasi I'm very, yun nga, buwis buhay makipagkaibigan. Parang talagang treasure na treasure ko mga friends ko. Yung elementary to high school. So may best friend ako nung grade 4 ako. Merong 1 year na nag-try kami mag-migrate sa US. So at that time, siguro hindi nyo na alam nyo snail mail? Alam nyo lang ngayon, email. Tsaka di ba? Ngayon, tsaka messenger. Noon, wala pa lahat ng internet, naabutan ko yun. Snail mail lahat. Ibig sabihin, kukuha ka ng, alam nyo ba yung papel? Hindi ito papel. Yung papel, stationary pa, may kulay, ganyan. So, susulat ka, ganyan. Tapos pupunta ka sa post office, dadalhin mo doon, grade 4 ako, mga 10 years old ako nito. So, yun, tapos i-mail mo doon. Tapos, hindi yun, kinabukasan, nasa kanya na. Ganito, mga 3 months yata, 3 to 4 months bago dumating dun sa minailan mo. Ganyan. So at 10 years old, nagsisnail mail ako dun sa best friend ko nung grade 4. So, siguro mga exchanges namin, hindi ko na maalala, siguro 2 to 3 lang. Kasi after 1 year, bumalik na rin ako eh. So, yun. So, after 1 year, bumalik ako din. Saya-saya ko, may best friend ulit ako, ganyan-ganyan. Kaso, syempre, bata ka, 10 years old ako noon, ganito. Pagkatapos ng ilang panahon, ewan ko, biglang iba na yung friends niya. Ganun lang. Kasi hindi ko maalala kung nag-iba ba kami ng section or basta ganun. Pero that's the first time that I felt replaceable. Parang, replaceable pala ako. Basta, yun, ganun. So, every time na-notice ko to, nung high school ako, teenage years ko, pag na-feel ko ng parang may endanger na ako sa friends ko, go-ghostingin ko na. Hindi, aalis talaga ako. Parang, wala na, ayoko na. Parang ayaw na niya sa akin. O kaya mawawala na, alis na ako. Hindi naman sa lahat, pero maraming panahon nangyari sa akin yun. So yun, kasi saan galing? Dun sa 10-year-old experience ko, I felt replaceable. So yun. Tapos isa pa, kunwari, nung high school naman ako, kasi yung school namin, minsan diba may mga sports fest, ganyan-ganyan. Yung school namin, nag-inter-school na sa basketball, ganito. So, sa volleyball din. So, nagkaroon kami ng isang, tapos, hindi kami syempre ni-spenda ng pondo. So, hindi kami magaling. Basta basically, ganun. Hindi kami na-train, hindi kami besides hindi ko rin siya gusto. I mean, hindi ko siya thing. Ganito. So, pero, all in all, nung merong mga certain circumstances na nag-practice match kami sa Alabang, medyo elite na school, ganito. Tapos, dun sa, di ba, mayroon 2 match ba yun? O 3, pagka-tie. 2 lang kami. Tapos, ang average, 15-2. Kami yung 2. Parang gano'n. So, parang talo talaga. Parang, talo, talagang talo. Yung, di ba, bawat gano'n? Para bang, yung wala man ng laban. Hindi ko maalala kung may 0-2 ba yun. Basta 0-15 or basta ganito. Tapos that's the first time that I felt lame. Parang, kakahiya. Parang lame, alam yun? Parang palpak. Ganito. So pagkatapos nun, parang ako, medyo tamad lang ako kasi baka pag ginawa ko yung best ko. Tapos nag-fail, parang ang lame, ganito. O yan, ganun. So, meron yung ganito, ganyan. As last, isa example pa, nung pa-high school, college ako, ganyan. So, pupili ka ng course, ganito. Yung parents ko, itago na natin sa pangalan. Yung parents ko kasi, yung background nila, kumbaga,
kunan nyo, sa atin lang hindi nakikinig sila, Pastor. So, si Pastor, siya, civil engineer. So, siya ang alam ko lang at di ba 5 years course ang engineering. 5 years pero 2 course ang graduate. So, in 5 years, natapos niya ang sanitary tsaka civil engineer. Loki lang yan, ganyan. Pero yun. So, parang nung time na yon kasi 4 years niya natapos ang civil, hindi siya pwedeng gumraduate kasi wala pang gumagraduate ng 4 years. So, kung sinabi sa kanya, pumili ka pa ng isang course. So, tinapos niya in 1 year sanitary, so dual course siya in 5 years. Okay, ganon. So, nanay ko naman, Chem-Eng siya sa UP, pero PhilSci din siya basta magaling. All in short, very capable, very, very smart parents. Tapos, yung kapatid ko nagdoktor. Ayun siya, si Doc. Yan, so, yung kapatid ko nagdoktor. So, parang ako, medyo yung sa bahay, ganito. So, eventually ako, nag-architecture ako, ganito. Pero, hindi ko siya, at that time, hindi ko ganun kagusto. Kasi may gusto, hindi ko siya mafokusan. Yung first time, ako lang ang nagbumagsak sa buong pamilya namin. Yung first time kong bumagsak, with that, first time ko na, parang nandun yung feeling na, the first time I felt very inadequate. Hindi naman sa akin walang ever sinabi, merong sabi sa akin, wala kang kwenta, wala namang ganun. Pero that's the first time that I felt inadequate. Parang ayoko na. Ako. Besides, may ADHD ako, tas very emotional ako ng bata ako, ganun. So, saan galing yung mga thoughts na yon? Example, okay na, ibang tao na ako. Kaya, nagbukat ako ng memory bank kahapon, isip ako kung ano ba, kasi hindi ko na maalala. Pero yon, kasi meron, di ba, bakit, ano bang mga thoughts na galing, minsan meron tayong thoughts na, I can get away with anything. I am not good enough. I felt unheard. Hindi ako pinakinggan. I feel invisible. I want everything easy. Saan galing lahat ng mga, di ba, kung yung mga hugot natin ganun, na parang hindi ako napansin, hindi ako nakikita, hindi ako importante, may pinanggalingan lahat ng yon. Yun yung nagde-develop ng thought patterns sa isip natin na nagdadala kung paano tayo nagre-respond. Malinaw? Yun yung thought patterns. So, this answers why you are who you are. Depende kung ano at ang pinaka-core na tumatakbo sa thought patterns mo. Kaya ang question, ano yung mga negative or, let's not say negative lang, what are the ungodly negative messages na na-take away mo sa childhood mo? Kasi mostly, yun ang basis ng why you are who you are. Why you respond, how you respond, what you respond sa bawat sitwasyon. Umentry kaso, pagkatas ng lahat ng yon, and even, si Jesus pumasok sa picture ng buhay ng bawat isa sa atin. Jesus does not change your past, but He does change your identity. Yung past natin, nakasalalay yan sa magulang mo, sa ginawa nila, sa sinabi mo, sa sinabi nila, and all that. Yun ang DNA mo. Kaso, nung pumasok si Jesus sa picture, wala, yun pa rin ang past mo, yun pa din. Pero He changed everything by changing your identity. Born of God. Sons and daughters of the living God. Parang bago, clean slate, na galing sa Diyos. Dahil binigyan ka niya ng Espiritu niya. So, dahil doon, para ka na birth into pagiging anak ng Diyos na ibang-iba at hindi basis yung pinanggalingan mo lang. Sa John 6:63, sabi doon, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. Yung flesh, yun yung before si Jesus, lahat nun, yung kung bakit ka ganyan, yun. Kasi flesh mo yan. Pero nung dumating si Jesus sa'yo, ano ka na, spiritual being in a fleshly body. Sabihin, may totoong buhay sa buhay mo na hindi completely nakabase sa pinanggalingan mo, kundi sa Diyos na tinanggap mo. Yun na, okay? Kaya sinabi diyang the flesh counts for nothing. Okay? So our faith do not suggest na magkaroon ka ng bagong positive thinking. Ang binabago ng pananampalataya sa Panginoon ay yung realidad ng buhay mo, hindi galing sa kung saan ka galing, kundi sa Panginoon na Diyos mo na ngayon.
Malinaw mga kapatid yun? Okay. So, mahalagang matutunan at mag-grasp natin to, the earlier you do, the greater your future will be in God. Mga kapatid. So, ang salita ng Diyos ngayon, hindi siya pangtapal, kundi may pagbabago talaga ng identity. Pwedeng yung mga nagsabi sa'yo before, ganun pa rin yung sinasabi ngayon. Yung ginawa nila before, ganun pa rin yung ginagawa ngayon. Yung sinabi mo before, tapos na yon, unless sabihin mo ulit sa'yo ngayon. Pero, dahil spiritual, ikaw talaga ang nagbabago. Ikaw at si Lord na magkasama ang nagbabago. That can dictate and shift your whole future depending on the thoughts that come, that's gonna live and that's gonna come and gonna stay sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? So, para maka-function, kasi ano talaga by faith, yung core memories mo before, yun ang pinaniniwalaan. Yung parang, di ba, faith, ang faith hindi lang kay Lord yan. Kunwari, ang faith is paniniwala, slim po yung paniniwala. Kunwari, sumakay ako sa jeep. Pag wala akong faith dun sa jeepney driver, aawayin ko siya. Konting gumanon lang, mamamatay na ako. Di ba? Parang ganon. Kasi, di ba? Parang lagi na lang may mangyayari. Kaya pag sa jeep, kunwari, gumaganon yung jeep, ikaw, cellphone ka pa rin cellphone, kasi naniniwala kang yung driver, hindi ka pababayaan. Di ba ganun yun? Unless, so, ang faith natin before Christ, nakasalalay lang yan sa lahat ng pinanggalingan mo. Yung core memory, thought patterns, ganon. So, ngayon, nung pumasok si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin, yun yung consciously kailangang magbago. Kaya sinabi sa Romans 12:2, do not conform to the thought, let's say, sabi pattern, to the thought patterns in this world. Medyo idadagdag ko lang. Yung thought pattern in this world, lahat ng pinanggalingan at nistandan mo sa buhay before dumating si Jesus Christ sa future, sa present ng buhay ng bawat isa sa atin, okay? So yun yung thought patterns. Pero yun nga, consciously kailangan nating piliin para matutunan na mag-transform at makita kung ano ba talagang gusto ni Lord sa atin. Malinaw. Nagigets niyo ako? Nagigets? Okay. Thank you. So yun, so para maka-function ang pananampalataya natin, kailangan talaga ng transformation ng mind. Pero talaga, ang transformation ng mind is nasa presensya ng Diyos. Kasi yung spiritual man na linagay ni Lord dyan, para lumago at maging tunay at ganap na anak ng Diyos, kailangan ang Father na nagpapalago sa atin. Okay? So, meron tayong 3 points. Paano natin ina-navigate yung thought life natin? Unang-una, kailangan maintindihan natin, perception is reality. Ano sabihin ng perception? Yung pananaw mo. Pag perception, kunwari, lahat yung paano mo nakikita lahat ng bagay na nakikita mo. Example, sabi dito, ang perception, yan yung the way you understand o i-interpret ang kahit anong nangyayari. Kunwari, example, kumbaga, kung paano mo i-interpret yun yung reality mo. Ngayon, usually, ang tawag ng mga iba ngayon dito, yun yung truth mo. There's no such thing as just your truth, mga kapatid. There's just one truth, which is God. But, pag ang perception natin is wherever it is, ang reality mo, depending dun sa paano mo nakita at in-interpret ang mga bagay-bagay. Example, kunwari sa relationships, example, my friend, chinat mo, excited ka, yung friend mo, chinat mo, ganyan, tapos hindi nag-reply. Ganyan. For a few hours. Ganito. Unang perception, pwede mong isipin, ay, busy siya. Siguro may ginagawa. O, di ikaw, pagkatas noon, dinrap mo na, nanood ka ulit ng kung ano mang pinanood mo, okay na. Pangalawang perception, ay, hindi niya ako pinapansin, siguro yung mga ganito, ganyan. Tapos, siguro nagre-reply siya sa iba, tapos sa akin, hindi. Ay, naka-online, tapos hindi ako pinapansin. Yung mga ganon. Ang ending nun, ano nangyari? Yung ang inisip, ay, busy siya. Ano naramdaman nun? Kalma lang, chill lang, okay na. Ang isip is, hindi niya ako pinansin. Hindi ako mahalaga sa kanya. Hindi lang nag-reply ng 5 minutes. Yung mga ganun, hindi ako mahalaga sa kanya. Tapos ganyan. Sa ang realidad niya, rejection. At dahil yun ang realidad niya, hurt na siya, galit na siya, emotional na siya. So yung reality niya, kunwari 2 tao to, na parehong chinat, ganito.
isa yung nangyari, pero dalawang reality. Depende dun sa interpretation. Yun ang perception. So, galing yun dun sa thought pattern mo. Okay? Example naman, biblical tayo. Dun tayo sa Bible. Example, ganito. Ito. So, merong dalawang taong nagfe-face ng difficult situation. Kunwari, biglang sinabi ng teacher nyo na may exam kayo in 2 days. Tapos, pare-pareho kayong mga hindi nakapag-aral. So, yung una, ang pagtingin niya doon, ay hindi, hawak to ng Diyos. Mag-aaral ako ganyan, hawak to ng Diyos, tas bahala si Lord sa mangyayari. Dahil doon, ang reality niya, kakalma ako. Gagawin ko lang yung best ko. Tapos, iuunahin ko si Lord, kalma ako. Tapos may peace siya. Tapos positive siya. Yung isa naman, hala, mababagsak na ako, ganyan. Tapos, baka yun, yung nanganak ng hindi ka na nakapag-college, na yung mga kung ano man, ganito, na dahil doon sa single exam na parang hindi mo na-prepare. Hindi mo, parang kulang ka sa preparation. Tapos, kung ano na pumasok sa isip mo na, parang lahat na nagfo-fall apart, ganyan-ganyan. Hindi ko na magagawa yung meron ako hindi mismanage, ganyan. Ang reality nun, panic siya, fear siya, ganito. Pero makikita nyo doon, isang pangyayari, dalawang realidad. Doon papasok yung Romans 12:2, mga kapatid. Kaya yung transformation ng isip, ang binabago, ang faith, ang binabago, pag nagtatransform ng isip natin, hindi lang yung masaya sa pakiramdam na I can do all things, kundi yung realidad mo talaga ng buhay mo iba. Iba mo tingnan ang mga bagay-bagay. Hindi lang as it is, ganyan, kundi as how God has called, yung called mo. Iba yung hugot mo, kumbaga. So, yung lahat man, kunwari, everything that happened to us made us who we are, di ba? Yung lahat na nangyari sa inyo, hindi natin minamaliit yan. Hindi yan lie. Totoong nangyari sa buhay niya yan. But once Jesus comes in, ang binabago niya, realidad ng buhay niyo. Kaya, without Christ, pwedeng kung saan ka galing, yun ang mag-shift kung saan yun yung future mo. Pero nung dumating si Jesus, reality can change. From the inside out. And yun ang mag-change ng buong future ng bawat isa sa inyo. Sa Luke 4:18, kaya sabi ng Lord di ba, nung dumating ang Lord Jesus, itong sabi niya, the Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach the good news, to proclaim parang freedom sa mga captives, recovery of sight to the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Para bang pagdating ni Lord, lahat na may anointing para maialis ka dun sa current state mo, kung saan ka lang galing. So, nung dumating si Jesus sa'yo, may anointing yan. Para once i-decide mong, hindi pala ako dito, shift yung decision mo, dadalhin ka para makita na ma-release ka kumbaga sa kung saan ka galing, kung ano yung thought patterns mo kumbaga. So, from kung saan ka lang, lahat yon, kunwari lahat, hindi lie yon, nangyari talaga sa'yo. Pero sa kamay ng Diyos, lahat yan for testimony. Everything you have, yung parang walang tapon sa lahat ng pinanggalingan nyo, mga kapatid. Kasi pag nalagay yan sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos, lahat yan tino-turn into a testimony. Pero ikaw, iba hindi ka na under or victim nun, na nakikita mo na lang as nangyari sa'yo, pero hindi ka hawak nun, iba kang tao. Malinaw? Gusto niyo ng ganon? So perception. Ang perception ba natin kay Lord, parang nagbabago na? O parang conformed pa dun sa dating thought pattern natin? Number 2, ang mind natin, yan talaga yung war zone. Your mind is the war zone. Medyo napahapyawan to ni Glenn actually last week. Yung war zone, yung sabi, pag sinabi, di ba, babalik tayo dun sa sa Romans 12:2. Yung pag war zone dyan, lahat ng mga magde-determine ng kilos mo galing sa inaalaw mo na maging strongest thought sa isip mo. So, sa Romans 12:2, ang parang sinasabi, don't conform, but transform every thought. Next slide yun.
Nandun, yun. So, don't conform, transform. Sabi mo nga sa katabi mo, don't conform, but transform. So, pag may kasi, kunwari, lahat ng mga, kunwari, pinanggalingan nyo, pwedeng, pag sinabing conform, sabi mo, oo nga, wala nga akong kwento. O tapos nun, tapos wala kang ginawa, tinamad ka, ganyan. So, pas magugulat ka, nagkakaproblema ka, bakit kaya ako hindi liniligtas ni Lord? Kasi ganito. Ano mo yun? Parang saan galing? Kasi nag-start yun saan? Natalo ka dun sa war mo sa isip mo. Nag-reflect sa ginagawa mo. Nag-bear fruit yung ginagawa mo ng mas malaking problema. Tapos nag-iisip ka, bakit ganito? Tayo medyo step back, punta tayo sa kailangan maisip na yung thought life natin, kailangan nating sa inyo, kailangan nating mahawakan na okay, tama si Lord, may kalayaan na, may pagpapagaling na, mayroong malaking future na sa akin, pero nakadepende yon kung ako'y ko-conform pa sa past ko o magta-transform ng isip para maging kaayon ako ng Panginoon. Sabi lang, merong isang quote, sabi, who you are today is a result of your thoughts yesterday. Sabi pa, who you become in the future will reflect what you think about today. So, si Lord talaga hindi magic, ganyan. Merong kailangang pagtatransform ng isip. Example nito, kunwari, alam niyo yung nangyari nung ang God, pinalaya niya ang Israel, dinala niya pinangakuan niyang dadali niya sa lupang pangako, dun sa mas magandang buhay, ganito. Nung malapit na sila doon, may 10 spies na pinadala doon. Yung 10 spies plus si Joshua at si Caleb. Okay? Pagdating nila doon, nakita nila ang ganda ng lupang pangako. Yung 10 spies, ang nakikita pa rin nila, ang ganda, pero parang hindi namin kaya. Parang matatalo kami. So yung mga yon, ano yon? 'Di ba? Perception is yung reality, yung sa isip nila, hindi ko kaya. Si Joshua at si Caleb, hindi kaya natin 'yan. Tutulungan tayo ni Lord. Isa sila nang nakita, dalawa yung interpretation. Ngayon, so, dun sa nangyaring yon, dahil sa nangyaring yon, nung dinala yung report na yun sa buong Israel, ni-spread nung buong 10 spies, hindi natin kaya, ganito, matatalo tayo, balik na tayo sa Egypt. So, nagpanik ang lahat, nagrebelde ang lahat, except si Joshua at si Caleb. So, dahil doon, afterwards, sabi ng Lord sa kanila, sige, since yan ang strongest thoughts nyo, o hindi na nga kayo papasok except kay Joshua at kay Caleb. Kasi sila, ako ang they're believing the future I'm giving them, not the past where they came from. Kayo ba? Are you still believing the past where you came from or the promises of God for your future? What are your strongest thoughts? Is it galing sa Lord, yung galing sa Lord at yung gagawin niya sa inyo, o yung galing sa nakaraan mo, na nagdadala parang alipin ka pa din, kumbaga. Okay? So kahit anong, merong isang pastor at mga staff, yung staff niya, nagtago sa office niya ng before 8 a.m. ganito. Tapos pagkatapos nun, meron silang parang, American culture, so medyo minsan nag-play around sila sa regular day. So, pumasok yung pastor sa office niya kasi may meeting siya ng 8. So, punta siya dun sa 7:30, natunugan niya na parang nagtatag yata sila na gugulatin ba siya or something nung staff niya. So, dun sa binuksan niya yung cabinet, sabi, nandiyan ka pala. Tapos, pagkatapos nun, medyo yung pastor, lumabas, tapos hinawakan yung pinto. Tapos sabi niya, diyan ka lang, ganito, ganyan, sige, kasi, Tapos pagkatapos nun, afterwards, kinakatok nung staff niya, sabi niya, pastor, medyo, palabasin niyo na po ako, etc., ganon. Pero afterwards, nung binitawan na nung pastor yung lock, yung door. Tapos parang siya, nagbabluff na lang siya, hindi ka makakalabas, sige, ganyan ka lang. Pero hindi nakalock yung door. Hindi rin niya hawak. Nagbabluff na lang siya. Yung staff niya, naniwala
So, ano lang ng ano, Pastor, ito na po ako, ganyan. Tapos sabi ng pastor, sige, iwan na kita dyan. Pupunta na ako sa meeting ko. Iniwan niya nang nakabukas na hindi na-lock yung door. Okay? So, yung ano, long story short, ganito, afterwards, nag-meeting na yung pastor dun sa ka-counsel niya, ganyan. Bigla na lang sa, ano na yun, nagulat siya dun sa attic, ano bang tawag doon? Kisame nila, may sumisilip yung staff niya. Parang siya, Pastor, palabasin mo na po ako. Kung baga. Tapos parang siya, uy, ganito, ganyan. Nang hindi alam nung staff, na bukas naman pala yung door. So, gawa siya ng gawa ng hirap ng paraan kung paano lalabas, bukas naman yung door. Ang lie, parang kahit anong lie sa isip natin, ganun. Pwede kang lumabas, pero paniwalang-paniwala ka, kaya apektado yung buhay mo as if it's true. Pero if you just notice that it is a lie, pwede kang lumabas at maging malaya agad. Yung perception, yung pagtingin mo sa mga pangyayari, minsan if you think you're trapped, if you think you can't change, if you think you're not good enough, whatever it is that you're thinking na hindi maganda ganito, para siyang yung pagtitiwala mo dun, parang paniwala ka lang na nalakalak yung room, tas nahihirapan ka, pero all in all, because Christ is already with you, hindi naman talaga nakalak. Ikaw na lang yung nandun. That's how lies work. So, kaya kailangan tayo, magsusot audit tayo ngayon. Ano yung audit? Ginagamit ng mga finance. Audit, yung, ano nga bang audit? Yung linilista ba? Di ba? Yun, yung ililista, chine-check, ini-inspect. So mag-thought audit nga tayo ngayon. Baka tingnan natin, meron bang mali or meron bang lie sa isip ko na lie pala, pero ikot ako ng ikot. So kasi, yung bagong buhay natin na may bagong future, hindi ito basta magbago ka lang ng behavior. Minsan babalik ka sa same habits at same na yung kunwari, bago ng behavior. Parang try na i-discipline ang sarili mo, pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi baka may thought, baka ang kailangan, hindi na lang behavior yung kailangan ma-address, baka yung pinanggalingan ng behavior mo. Sa Christianity, hindi tayo behavior modification, life transformation. Hindi yung pinipilit mo lang mabait ka talaga. Hindi yung pinipilit mo lang maging masipag ka talaga. Hindi yung pinipilit mo lang na mapatunayan sa mga tao na Kristiyano ka, kundi nag-glow talaga si Christ sa'yo. Kasi life transformation. Hindi something na pinoproject mo lang sa iba, yun ka talaga. Kaya pero paano yun? From the inside, from transformation of the mind first, na nagfo-flow within. So, kunwari, nakakatch mo ba ang sarili mo? Thought audit tayo. Nakakatch mo ba yung sarili mo na merong mga ganito? Hindi ba? Yan, so, hindi ako makapagbago. Lagi na lang akong stuck dito. O kaya, hindi ako makaalis sa utang. O kaya, hindi ako makaalis, parang, tinatry ko naman na hindi magjowa. Pero, kasi alam kong hindi pa siya para sa akin ngayon. Pero konting pansinin lang ako, na-inlove na ako agad. Kung ano-ano. Yung ganyan, di ba? Binigyan lang ako ng kakapiranggot na atensyon. Wala na. Full na ako. Kung ano man. O kaya, kahit anong gawin ko, paulit-ulit na lang, tinatry ko naman. Sige, ito. O kaya, meron ba bang minsan, gusto nating maging masaya, pero talagang kahit anong gawin natin, sad girl tayo, sad boy, yung mga, kunwari, hi, ganyan ka, pinoproject mo, saya mo, pero sa loob mo, wala na lang nagmamahal sa akin. Pag nalaman nila kung anong totoong ako, baka iwan nila ako. Tapos ang dami mong kunwari nandyan, ang daming nandyan sa'yo, pero sa loob mo, malungkot ako, kasi hindi nila alam kung sino talaga ako. At tas yun, so nagke-create siya ng mga emo stage at malungkot ka talaga. Kasi kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Kaya kunwari, hindi ako makapag-establish ng kahit anong kaibigan. Parang every time makikipagkaibigan ako, para bang wala na nangyayari at na-mess up ko na lang. Last na. Kunwari na lang, konting tingin ko lang sa social media, hindi ko alam kung bakit, pero para bang
sana all na lang. Parang lagi kang parang sana all. Ang ganun na ginawa nila. Parang inggit na inggit ka na agad. So magdidelete ka sa social media kasi mainggitin ka. So okay, pagkabukas mo, maiinggit ka na naman. Magagalit ka na naman sa mundo. Ibiblame mo na naman yung, kunwari, ibiblame mo parents mo. Wala kasi silang pera. Kaya ako, ganito yung buhay ko, ganyan-ganyan. Buti pa sila, pumupunta sila sa ganito, ganyan-ganito. Kumakain sila sa labas, yan, kung ano man. Yung ganon. Saan galing lahat? Lahat yon, thoughts mo yon. Kunwari sa social media, pwede kang mag-delete. Pero pagka-open mo ulit niyan, pag may inggit pa rin sa loob mo, mainggitin ka pa din. Naiintindihan nyo? So kahit na-escape mo, meron kasing pinanggalingan. Naiintindihan nyo ko? Ang kailangang hawakan natin yung pinanggalingan. Kaya tayo, medyo nagto-thought audit tayo. May nakarelate ba? Hindi naman. Okay naman kayo. Ganyan. So, whether it is self-doubts, o kaya worry, fear, galit, withdrawal, o kung ano man, kaya natin ito hinaharap, kailangan natin iniisip yung mga iniisip natin, kasi dun lang ang pag-asa para mahawakan to transform. So, kaya tayo nag-audit, kasi kailangan ma-address. Kasi may isang sabi ang mga psychologists, and it's very biblical, na nagmo-move ang life natin towards the strongest thoughts we have. Yung sabihin ng strongest thoughts, yun yung kunwari may thought ka, alam mo anak ka ng Lord. Pero ang mas malaking thought, wala akong pag-asa, babagsak ako. Pagka mas malaki yung thought na wala akong pag-asa, dun ka pupunta. Yung actions mo dun papunta. Kaya gusto kong mag-ayos, ganyan. Pero ang strongest thoughts mo, ang lonely ko. Kunwari ganun, kailangan ko ng kasama at sa buhay. Mga ganito, ganyan. So kahit gusto mong ayusin yung pag-aaral mo, kaya nga pag konting nabigyan ka ng atensyon, jowa agad. Hindi mo gusto, pero pupunta ka doon. Ganyan. Strongest thought. Okay? So, ngayon, nagmo-move ang life natin towards our strongest thoughts. Kaya ang kailangang magbago, strongest thoughts. Saan galing? Sa thought patterns ng isip natin. Na saan pinanggalingan? Yung bumuo sa identity natin. Nagbago na ng identity. So, kailangan ma-rewire yun. O dito, eto na yung thought audit. Pagka tayo defensive, kunwari, ang thoughts natin is defensive thoughts patterns. Itong question, kunwari, on a typical day, araw lang, isang araw mo lang, o isang linggo mo, yung mga thoughts ko ba nadadala ako para masiraan ako ng loob? Kunwari, nagka-problema, ito na naman ako, ganito na naman, yan. Lagi bang yung thoughts ko, dinadala ako sa worry? Kunwari, naka-budget, may 100 pesos ka, nawala yung 5. Tapos sa loob-loob mo, wala na ako ipot, worry. Ito. Yung mga self-talk ko ba, yung mga, nag-uusap kayo ng sarili mo. Ganito, dinadala ba ako nito sa takot? Parang yung cheerlead, ang sabi ko ba lagi sa sarili ko, parang hindi mo yan kaya. Ganon. Nawawalan ba ako ng confidence sa pagka kunaring nakahiga ka na, tapos rinireflect mo yung araw. Tapos kausap mo na yung sarili mo. Nadadala ka ba para sabihin, hindi, wala talaga. Wala talaga akong pag-asa. Ganun ba? Kaya yung thoughts ko ba, dinadala ko para laging ilagay kunwari, skeptical ako sa tao. Kasi nga ganun, baka masaktan ako o saktan ko sila. O yung last na, yung inner voice ko ba, laging dinadala ako para maging helpless or wala ng pag-asa. On a typical day or a typical week, saan ka dinadala ng thoughts mo? Ganito ba? Ang tawag dyan, defensive thought patterns. Sabihin, yan yung dinadala ka pababa, patanggal. So if your thoughts are leading you to feel this way, kaya ka na-hopeless, na-helpless, natatakot, nagagalit, nagpapanik, nag-anxiety attack, kasi yung thoughts mo defensive. Laging pa negative. If your thoughts are leading you to feel this way, ang thoughts mo is conformed to the world.
Yung sinabi sa Romans 12:2, do not conform to the patterns of this world. Nakakonform ka sa mundo, kaya ganyan ang trail ng thoughts natin. Pero paano pagka kay Lord? Tingnan natin, ganito pa ang thought patterns natin sa ano. Pag offensive thought patterns, kumbaga, sabihin nito, linalaban mo na ang faith mo. Do my thoughts build me up? Kunwari may nangyaring problema. Andun ka na ulit sa bed mo, nag-ano ka, hindi. Kaya to ni Lord. Kayang-kaya to ni Lord. Thank you, Lord. Tutulog na ako. Pagising mo, I can do this again. Ganon. Do my thoughts build me up? Or, kunwari, yun nga, nagmi-meeting ulit kayo ng sarili mo, ganito. Yung thoughts ko ba dinadala ko or ini-inspire, namamove ako to believe in God more? Yung thoughts ko ba hinahanap, na-i-honor ko ang Lord above myself? Yung thoughts ko ba rine-reflect, yung parang rine-reflect or tinitindigan yung sabi ng Lord sa akin? Yung thoughts ko ba dinadala ako to become more and more like Jesus? Kaya kunwari, nagalit, may nakasakit sa'yo, yung thoughts ko ba sinasabi, hindi, sabi ng Lord, patawarin ko. So, magpapatawad na ako. Kasi yung defensive, hindi, sinaktan niya ako. So, kikim-kimin ko muna to. Karapatan kong magalit sa Kanya at isumbat sa Kanya to. Lord, pagkidlatan mo siya. Mga ganon. Mga kung ano man. Okay? So, yung thoughts ko ba brings me to become more like Jesus. Mag-forgive. Magpatawad. Magparaya. Maging excellent. Maging trustworthy. Maging honorable. Maging mabuti sa kapwa ko, ganyan. Or lastly, does my thoughts connect me sa vision ng Lord para sa akin at para sa mundo? Kunwari, may mga opportunity. Ang thoughts ko, kaya ito ang pipiliin kong trabaho. Kasi, pag nakuha ko ito, mas lalo akong lalago sa pagbuo ng cell group ko. Let's say, yung mga ganun lang. Ganito. Kasi di ba, pwede kasing ang vision is selfish. Pwede ko i-compromise ko na si Lord. Basta mangyari lang yung gusto ko. Pero yung offensive thought patterns, yun yung linalaban mo yung faith. Yung sabi sa'yo ng Lord. Ano bang sabi sa'yo ng Lord? Hindi yung ganun. Yun, kaya kailangan yung ilaban kasi, ang strongest thought magiging strong lang, depende kung anong i-feed mo. May intentional na kailangan gawin. Okay? Kaya, habang patuloy nating linalaban ang faith natin, dadalhin tayo nito. Kasi laging, di ba, pwede kasi naglalaban yung thoughts natin, ganito. Pagka pinipili natin yung sabi ni Lord, kesa yung gusto ng pakiramdam ko, lalo na pag negative yung pakiramdam ko, nandun na unti-unting namamatay yung pinanggalingan natin at nabubuhay yung identity natin bilang anak ng Diyos. Yung number 3 natin, so may war sa mind, saan tayo ini-invite to become? Sabi diyan, become a thought warrior. Si Paul, alam nyo, si Paul, siya yung Saul before, hindi siya nag-start bilang thought warrior. Natatalo siya ng isip niya. Sa Romans 7:15, ikukwento ko na lang, at least babanggitin ko na lang in passing. Wala. Ayan, so sabi doon, merong isang time na si Paul sabi, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Nagigasi ba? Parang yung gusto ko gawin, hindi ko ginagawa, yung ayaw ko gawin, yun yung ginagawa ko. Di ba? Nakaka-frustrate. Parang ang gulo ng utak siguro ni Paul dito. Sa verse 16 sabi, and if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. So as it is no longer myself who do it, but it is sin living in me. Kaya parang natatalo siya at the start of his life, natatalo siya ng thoughts niya. Tapos yung thoughts niya tumatalo sa kanya, nako-condemn siya. At napuprove sa kanya na may kasalanan talaga sa buhay ko. Pero ito, nag-change at nag-shift to. Sa verse 24 muna. Dahil nakita ni Paul na walang pag-asa talaga, parang kahit anong gusto kong gawin, hindi ko magawa. Sabi niya, what a wretched man I am.
Sino bang magre-rescue sa akin? Parang paano na ba to? Di ba yung ganon? Yung gusto mo magbago, hindi mo magawa. Gusto mong bumait, hindi mo magawa. Kaya minsan fake it na lang, fake na lang. Pero sa isip-isip, kaya nga merong mga sad girls sa atin na parang wala nang tatanggap sa akin. Kasi nga sa loob-loob mo, alam mo. So, yung ganon. So, minsan, pinoproject na lang nating mabait, pero sa loob-loob mo, ang sama mo. Ganito. Pero kasi Paul, parang ganon. Gusto ko talaga maging katulad ni Kristo. Pero hindi talaga ayaw. Wala. Kaya niya sinabi to, what a wretched man I am. Sino bang magre-rescue sa akin dito sa pagkatao kong to? Pero sa verse 25, doon nag-start si Paul na maging thought warrior. Sabi doon, but thanks be to God who delivers me through Christ Jesus my Lord. Nung na-realize niya that it's not up to him, but Christ who lives in him, nakita niya na, hindi ako ang magbabago sa buhay ko from the inside out. It is Jesus who lives in me. Yun ang pundasyon ng pagiging thought warrior. Kaya mo winawar lahat ng pangit na thoughts kasi may Christ na nabubuhay sa'yo. Natutulungan at i-empower ka para maging whoever God said you are. Kumbaga. Sa 2 Corinthians 10, 3-5, kaya dito si Paul din ang nagsulat nito. Kaya afterwards, nung na-realize ni Paul na lahat ay galing sa Panginoon at walang galing sa akin, yung ako, walang pag-asa, kaya ko lang baguhin behavior, pero hindi ko kayang baguhin ang puso, hindi ko kayang baguhin ang isip. Ganito, nung na-realize niyang si Jesus Christ ang lahat, iso-surrender lang niya. Kumbaga, magagalitin ako. Linalagay ko na sa kamay mo, Panginoon. Kasi hindi magagalitin ang Panginoong Jesus na Spiritong nasa akin. May Jesus na nag-e-empower for you to become who God says you are. Si Jesus ang gagawa. So, yung ikaw not conforming, yung transforming, ang God mismo yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nung nag-gets yun ni Paul, dito pumasok yung stand niya. Dito sa 2 Corinthians 10:3-5, sabi, for we live in the world, we do not wage war as the world does. Hindi tayo katulad ng mundo. Yung mundo, behavior modification lang. Pakita mo lang na mabait ka, okay na. Hindi tayo ganun. Life transformation tayo. Kasi si Jesus Christ mismo ang naglalagay sa ng capability to change from the inside out. Sabi, sa verse 5, we demolish arguments, every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought and make it obedient unto Christ. Anong ginagawa sa maling thoughts? Sabi dyan, we take captive. You take captive every thought. Kahit anong thought na hindi galing sa Panginoon, hinahawakan mo, hindi to galing kay Lord, galing to dun sa nakasakit sa akin. Yung nakasakit sa akin nung 10 years old ako, yon. Galing yung thought na to, ipe-present ko sa Panginoon, mali to Lord. Baguhin niyo po ako. Lagyan niyo po ako ng kalmadong spirito at maging mapagbiyaya po, maging gracious po ako sa iba. Doon pumapasok ang transformation. Ang problema kasi minsan sa atin, yung thought, inaagrihan mo. Pag inagrihan mo, conformed ka na. Pag nag-conform ka na, wala nang transformation. Yun ka na. And magugulat ka, bakit walang napangyayari sa buhay mo? Nag-conform ka. Okay? So, we don't conform. We demolish, we take captive every thought, para ang pinakatagumpay natin, pagsunod sa kung anumang sabi ng Lord to who you say you are. Malinaw? Okay. So, malapit na tayo. So, we don't give up to pag thought warrior tayo, hindi tayo nag-give up sa thoughts natin. Kailangan may struggle. You don't give up with your thought struggles. You look up. Anong sabihin ng you look up? Kay Lord ka titingin. Hindi ka nagli-look sa sarili mo. Ang titingnan mo, ang Lord mismo. Pagka marami ka nang iniisip, hindi mo na alam kung sino ba si Lord talaga dyan. Pwede kang pupunta ka sa kwarto mo, sasara mo yung pinto, luluhod ka kay Lord, magsi-step back ka, ang dami ko nang naisip, magulo na, ganito. Tapos i-audit mo na yung thoughts mo, ito na nangyayari sa lahat, evaluate mo, tapos i-present mo na kay Lord. Lord, ano bang sa'yo at hindi sa'yo? Sa Philippians 4:6-7, ito yung parang sinasabi doon. Kaya do not be anxious about anything.
Ang anxiety, yun yung madami na, overload na. Sinabi, do not be anxious about anything. In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present everything to God. Ipe-present mo sa Kanya. Pag linagay mo na sa kamay ng Lord, lahat ng thoughts mo, anong ilalagay ng Lord? The peace of God which transcends all understanding. Tapos, pagka may peace ka na, malilid ka na ng Lord, ano bang gusto niyang ipangyari sa life mo? You don't just jump into situations. You pray to God. So yun, you don't give up to your thought struggles. You look up. Pangalawa, we don't settle. Parang, sabihin nun, eto, ganito na lang ako eh. Yun yung we don't settle. We replace old lies with the truth. Sa Psalms 139, 23 to 24, sabi dyan, search me, O God, know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me. Lead me lead me in the way everlasting. Hindi natin, pag may mga, parang ikaw, pag nagpe-present ka sa Lord, ilalagay mo sa Kanya, Lord, eto ako. Makita mo lahat. Alam mo lahat, ganyan. Tapos, ang Lord kasi ang magpe-present, kung may lie ba sa thoughts mo. Kung hindi ba galing sa Kanya. Tapos, because God is involved in your life, at natatap niya, dun mo mare-replace yun with His Word. Kaya rin, hindi tayo matatransform na hindi tayo lovers of the Word. Kailangan po nagbabasa tayo ng Bible. Okay? And pangatlo, bilang thought warrior, pananampalataya, faith. May faith ba tayo? Okay. Palalaguin na lang natin yan. Sabi, ang faith, hindi from feeling good to transforming your whole reality. Yung buong realidad mo ang binabago. Isa sa mga weapons, alam nyo, ng faith, para maging ibang realidad, pagpe-praise na, perspective of praise. Praise ang panglaban natin. Kumbaga, may problems ka, may presence ang Lord. Parang pag tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya, papunta tayo lagi sa presence. Tapos paliit ng paliit yung itsura ng problems. Yung problems, really, depende rin yan sa, di ba, perception mo. Pwede yung sobrang laki, pwede maging maliit. Pag maliit ang presence niya, malaki ang problems mo. Pag malaki ang presence niya sa buhay mo, maliit ang problema mo. Ganun lang yun. Okay? Sabi sa Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. The more you praise Him, the more you praise Him, the more His presence is bigger than your problems. Anong gusto nyo? Mas malaki problema nyo o mas malaki ang Lord sa inyo? Anong mas masaya? Yung problema yung malaki o si Lord ang malaki sa life mo? So anong gagawin natin? Magpe-presence, magpupuri tayo. Parang pag may problema tayo, pagpapasalamat na tayo. Okay? Hindi lang tayo, okay? Malinaw? Okay kayo? So, sa pagtatapos natin, meron tayong pinaka-last point. Sinabi dito, look through, not at. Anong sabihin nun? May papagawa ko sa inyo para makita to. Look through, pwede nga, ganito kayong lahat. Lagay nyo dito. Yan, dito, malapit sa inyo, ganyan. Tingnan nyo yung finger nyo. Kikita nyo? Nakafocus kayo doon. Nakikita nyo ako? Di ba yung finger nyo, dapat kita nyo ako sa background, ha? Kita nyo ako? Okay, tingnan nyo yung finger nyo, wag ako. Kita nyo ako? Konti lang. Pero anong itsura ko? Dalawa. Sa dalawa. Oo, sige, ganon. Malabo. O kaya sige, dual vision, ganito. Wala. O, isa pa. Ulit. Isa pa, ganyan. Pero ako tingnan nyo. Medyo layo nyo naman. Huwag naman sobrang lapit ng problema nyo sa buhay. Ha? Konting layo. Ganun yung kita nyo lang. Okay? Malapit pa din, di ba? Pero tingnan nyo ako. Nakikita nyo yung finger? Anong tingin ng finger? Dalawa o blurry? Blurry. Yun yung sinasabing look through.
even sa presence ng finger nyo malapit sa mata nyo, pag ang perspective nyo through, blurry. Di ba? So, sabi sa Hebrews 12:2, sabi doon, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Si Jesus, di ba? Ito, yan ang present moment mo. Yan. Paano pag problema yan? Tapos blurry lahat. Blurry lahat. So, pag may problema ka, o kaya may struggle ka, merong kang temptation, merong kang trial, dito ka nakafocus. Kailangan mong lumakad, ano mangyayari sa'yo? Madadapa ka. Mapapahama ka lalo na pag feeling mo ang dilim ng lugar. Di ba? Pero when you're looking through, even in the presence of anything in front of you, you can move forward, you can even run. Kasi the focus is different. That is looking through. Si Jesus, he had a present, very difficult situation, the cross. Ano sabi niya doon? Because of the joy awaiting him, he endured. The present is the pain, the cross. Pero what is true is the joy of everybody saved. From that time on to now, to let's say 50, 70 years until he come back, everybody is saved. The world is changed. Kaya anong pakiramdam niya sa harap ng cross? The joy awaiting him. May joy. So, mga kapatid, totoo yun. Perception is reality. Depende yan sa tinitingnan mo. You have to, when we're looking through, when you have a vision from God, when you have promises from God, when you know who God told you who you are, when you know where God is taking you, when you have promises na alam mong ipangyayari niya sa future mo, you have to look through. Kasi every day there will be so many things in every day. Pag lagi kang present moment, di ba? Kunwari lagi ka nakatingin lang dito. O ewan ko na kung saan ka napunta. Di ba? Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Pero ang direction mo, kailangan nandun ka nakatingin. Dito, kailangan kay Jesus ka nakatingin. Kasi yun ang magdidictate ng reality mo. And dadalhin ka nun sa buong, your thoughts, di ba? Sabi sa ibang version, fixing your thoughts. Your thoughts, dadalhin ka, yung magiging strongest thought mo si Jesus, dadalhin ka ng yung future mo papunta sa Panginoong Jesus hanggang makita mo siya. Look through, not at. Pwede ba yun? Sino magkakaproblema kayo this week, anong gagawin nyo? Through. Hindi at. Meron tayong magiging trials next week. Ano gagawin nyo? Para maka-look through, magbasa po tayo ng Bible. Kunin nyo lahat ng sabi ni Lord sa inyo sa Bible. Ano sabi? Kunin nyo lahat. Basahin nyo araw-araw so that you have something to look through. Okay? So God has a great plan sa bawat isa and greater things ahead are coming. And we really need to fix our thoughts on Him. Meron na akong tatlong declaration sa atin. Siguro declare lang natin to. Hindi tayo victim ng parang pwedeng before victim ka ng mind mo. Kung saan ka dalhin, dun ka, apektado emotion mo, magulo na. Pero pwede bang simula ngayon, lumaya ka na sa pagiging biktima mo ng isip mo? Pwede bang simula ngayon, hindi na ako isip ko. I will take captive every thought. So, una nga, kaya sinabi dyan, I am not a victim of my own mind. I have power over my thoughts. Pangalawa, I am not a captive to my mind. With God's help, I can make them captive to me. Pangatlo, I am not a prisoner of where I came from. I am a child of God. Pwede bang sabay-sabay natin gawin? I count to 3, you declare this to your life. Okay? In 1, 2, 3, let's say. First time first. Yung para namang sure kayo, para namang hindi kayo sure. Parang, I am a victim of my mind. Parang ano. Yung sure kayo.
yung ipamumuhay nyo bukas. Okay? In 1, 2, 3. Pangalawa. Pangatlo. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Sige. If it will help you, take a photo and repeat it every day. Okay? So let's pray. Father, marami pong salamat sa hapong ito na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. We are so sure, Lord, that greater things are yet to come. And para po yun makita naming nag-unfold sa araw-araw ng bawat isa sa amin, hinihiling po namin the power over our thoughts. I-fill niyo po ng pangako, ng plano niyo, ng pag-ibig niyo, ng the spirit of sonship ang bawat isa. Para Lord, especially if some of us here lagi pa rin nadadaya ng thoughts namin, ma-take captive, parang simula ngayon, say no more. Ganyan. And ang magdidikta sa amin is who you say we are, what you have promised us, and your plan for us, Panginoon. Pagpalain yung bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.